Nagakurog lagi ko. Hindi mo sinasadya! Nakamatay ako sa isang lalita! Hindi mo sinasadya! Uy naman eh! Prinsipyo natin yun! Magnanakaw tayo pero hindi tayo mamamatay tao! Paano yun? Gumilim yung paningin ko ba? Nagnakaw lang ako! At saka, naman siya! Diba? Desisyon kung patayin ng babaeng yun! Hindi mo sinasadya pero nakamatay ako! Bata ka pa lang! Sinabi na namin sa'yo ng nanay mo na hindi tayo papatay ng tao! Patay na yung nanay mo! Ngunit yung alaala na yun, sana tatatak yun sa utak mo! Ano ba? Lak naman eh! Hindi ako magiging ganito! Hindi dahil sa'yo! Ako pa talaga yung may kasalanan! Ako ba yung pumatay? Oo! Pinalaki mo ako magnanakaw! Kaya ako kumakapit din sa matalim! Kumakapit tayo sa patalit yung walang naman ang sigmula natin! Ano ba? Ano yung gagawin ko? Hindi ko alam! Makukulong Hindi na ko ako! alam! Hindi ko alam! Hindi kita pinalaking mamamatay tao! Hindi ko alam! Tamang mauso. Alam naman eh! Mula ng face natin dyan. Boy, batas boy siya boy. Dili po siya. Dahil sa pagpatay ni Boy sa isang estudyante, sinabi ni Mang Paco na nagtago na lang muna ito at sinara sa kanyang tiyahin para hindi siya dito madakip ng mga otoridad. Dili si Kuan, si Maxine, si Anan. Ano pa man na naisip dyan? Maraming salamat kung patuloy pa ng investigation. Ngayon na? Sige, sige. Oh, Shopee. Ngayon to be prepared, sir. Dahil sa krimen na naganap ay nagkaroon ng kutob si Victor sa kasangkutan sa isa sa mga kuya ni Maximo. Dahil alam ni Victor na may gusto si Maximo sa kanya, nilapitan niya ito at pilit inukad ang katotohanan kay Maximo. Napusan. Pitik. Maxi. May tatanong nga ako sa'yo, Maxi. Sangkot ba ang mga kuya mo sa sarang pagtatay ng isang estudyante? Pagpatay? Hindi magagawa yun ng mga kuya ko dahil mabubuti silang tao. Maxi, hindi sila mabubuting tao. Alam mo yan. Ngayon, nakuha na lang pumatay ng isang tao. Ang gusto ko lang malaman kung sino sa mga kuya mo ang pumatay. Hindi. Hindi talaga nila yun magagawa. Dahil masama ang pumatay. Alam natin masama ang pumatay, Maxi. Pero alam natin na masama ang pamilya mo. Ang pagbebenta ng nakaw na telepono, mga pirated na DVD. Illegal yun, Maxi. Ngayon, nakuha na lang pumatay ng isang inosensing tao, Maxi. Trabaho lang nila yun. Maxi, hindi Hindi yung sila trabaho. mamamatay tao.
Maxi, kung ayaw mo sabihin, kung hindi mo sabihin sa akin ang katotohanan kung sino sa kanilang pumatay, mapipilitan ako na ikulong silang dalawa. Layuan mo nga kuya ko. Huwag mo silang saktan. Maxi! Hindi makapaniwala si Maximo sa kalatang ni Victor sa kanyang mga kuya at siya'y nasaktan ng lubusan. Isang gabi, habang naglilinis si Maximo sa kanilang bahay dahil wala pa ang kanyang ama at Kuya Bob, sumugod ang mga pulis kasama si Victor upang arestuhin ang isa sa kuya ni Maximo. Sino yan? Gumagawa ng mga responsa ng mga kuya mo. Ano? Ano sila dito? Kasi nalingkuran niya. Itong... Tigilan nyo yan! Tigilan nyo yan! Wala di ate. Wala di si Juan. Wala di yung kuya ate. At dumating na si Mang Paco at Kuya Bob. Kaaning agigit ko tao. Hindi mo, dili na siya ko ano. Nakatawa lang siya. May putok talaga ako mayroong nangyari. Mas sinabi ko naman sa'yo. Layuan mo na yan. Ano ba ang nangyari? Bogs, tawagin mo lahat ng mga tauhan na Papa, saan kayo punta? kailangan ng aking Papa! para sa ikapanahimik ng pamilya natin. Pa! Wag! At umalis na nga sila. Habang naglalakad si Victor, ay may tumalubong sa kanya isang grupo ng mga lalaki at siya'y binubog ng mga ito. Para ito sila, nahulog. Isip kaya na lang ito siya na isip. Anak, naman ganda ako. Kilalanin mo mga taong sinasangga mo! At lalayon mo kami Maxi. Walang kalaban-laban. Ito yung stipliran. Pagkatapos ng nangyari, ay umuwi si Victor sa kanyang bahay, naduguan at may maraming pasa. Pagdating niya, ay diretso siyang humiga sa kama at natulog. Si Maximo naman ay pumunta sa bahay ni Victor at nakita niya ang kinatnan nito at tila siya'y nasaktan at naawa. Napili ni Maximo na alagaan muna si Victor upang gamutin ang kanyang mga sugat. Loh. Ayaw mo. Iyo ko tayo ganyan. Isod na kayo na ubo ni ang gym. Ayan ko, fans. Kinaumagahan, Kinaumagahan. Ano ba ko?
Una po hindi aron. Maxi, kahit di mo alam, wala ka namang kasalanan. Kaya ang ating gawin ay itigilin natin yung ating pagkakaibigan. Ouch. Maxi, umalis ka na. Umalis ka na. Uy, nabila na po. Umalis si Maximo, nadurog ang puso, Durog? umiyak at hindi niya mapawari ang kanyang nararamdaman. Isang araw ay inaresto ni Victor si Box dahil sa salang pagpatay sa isang estudyante. Shoot lang. Init pa ito. Init pa. Init pa niya sa'yo. Atisan. Init pa kaya akong bagpa. Dito ka na magpaliwanag. Patay. Nang nalaman ni Mang Paco ang pag-aresto ni Victor kay Box, siya'y nagalit at nanuming patayin si Victor. Practice na. Mag-ibagi ka lang. Gusto mo na sa tita mo. Bakit? Saan mo? Ayoko. Kuya Box, ayoko. Ano ba? Ayoko umalis. Ayog sanina. Ayog sanina. Hindi ko kasalanan. Nagtutupin si Kuya Boy. At tinulong si Kuya Box. Ba naman? Ang talagang nabibilang ko yun ng Victor na yung utak mo, no? Ayoko umalis. Sandali. May magagawa na naman ako sa karumal-dumal na anong gagawin mo? Pa! Diyan ka basta! To the moon. Nakuha na kayo ang kurtina. Na-stress ng kurtina. At umalis naman si Mang Paco upang patayin si Victor. Habang si Maximo naman ay palihim na nakasunod sa ama. Pumunta siya sa isang malilib at madilim na lugar. Islang kay si ate. Sino na dito ito ya? Si Chin. Cute kay Priscilla. Cute. Tapos kay Goku. Okay, Mr. Bishop is busy. Ay, lahi ng kamo. Normal student, Vincent. Vincent. Tingnan mo naman ako. Ang taas na ng narating ko. Ikaw, Ang liit-liit mo na napakayapang mo pa rin. alam mo ba kung bakit ako naging tepe, ha? Alam mo ba? Kasi upong sa ito, mga kaya mo. At Una si Maxi. sa'yo, Oh, nagtanong nila siya. Okay. Agay. Agay. Katumoy agay. Ay, God, Diyos.
Hello? Nagkulog na siya. Si Jonas ang niya, papapul. At pinatay naman ng Sepe si Mang Paco. Habang si Victor naman ay walang ginawa at hinaya lamang itong mamatay. Nasaktan at nagalit si Maximo dahil sa ginawa ni Victor. At nakalabas na si Bob sa kulungan. Agad din ako, Nakalaman ni nag-ipapo Bob na. ang pagkamatay ng kanilang ama, agad na sinabihan si Boy na umuwi sa kanila at nanuhin patayin ang Hepe, pati na rin si Victor upang may paghigati ang kanilang ama. Ano ba kriso na si Kuan? Kailangan namin ipaghiganti si Papa. Alam ko yung kasalanan ni Victor at nag-epina niyo sa atin. Hindi na mahalaga sa akin. Mawagiganti niya si Papa. Ang mahalaga ay magbago kayong dalawa. Magbago na tayo. Talaga. Pero hindi mo naintindihan, Maxi. Naintindihan ko. Naintindihan ko kung bakit nagkaganito ang ating buhay. Namatay si Papa dahil pumatay rin siya. Tapos gagayahin niyo, paano na lang ako? Sinong kasama ko? Wala. Wala na. Dahil sa pagmamapaawa ni Maximo, ay napukaw ang kanyang mga kuya sa katotohanan. At tunay ang binago nila ang kanilang buhay. Tumigil na sila sa pagdurukot ng mga gamit ng ibang tao, pati na rin ang pagbebenta ng Muraglas na mga natin. illegal na pelikula. At pinapasok na rin nila si Maximo sa Ginoo. eskwelahan. Di ba nag-meet ako sa nga, balik, di ba? Sa plaza somewhere. Si Alas Lucy. Nag-ilis pa siya. Nag-ilis pa siya. Nag-ilisan pa niya yung kuhan. Pantay lang dito uwi. Hindi rin dito sa kusina. Yun na, hapit na tayo. Na. Wow, ay sa kalibo. Wow. Sana all. Sana nakadlaw. Kita na naman. Kawawa. Habang naglalakad si Maximo papuntang eskwelahan, ay nakita siya dito ni Victor. Yung sapato. Ay, uwi.
At dito nagtatapos ang kwento sa pagdadalaga ni Maximo Oliveros.